Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tayo siyang marangal at sasagana kailanman. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong panahon ni Propeta Jeremias, ang 10 tribu ng Israel ay matanggal ng napatapon sa iba't ibang lupain. Ang kaharian ng Huda ay pinamumunuan ng mga hari na hindi sumusunod sa batas ng Diyos, at maraming mga tao ang napapabayaan. Pero hindi nawala ng pag-asa si Propeta Jeremias. Nangarap siya na babaguhin ng Diyos ang lahat. Nakikiisa tayo sa araw na ito sa pangarap ng propeta. Hanggang ngayon, nangangarap tayo kasama ni Propeta Jeremias.
darating ang isang hari na sisibol mula sa lipi ni David. Gagawa siya ng katarungan at katwiran sa bansa. Kaya maliligtas ang bayan at makikilala ang Diyos na ang Panginoon na ating katarungan. Iipunin din niya ang mga lipi ng Israel na nakakalat sa iba't ibang mga lupain. Uuwi sila sa lupain na ibinigay sa kanila ng Diyos. Huwag po nating bitawan ang pangarap na ito. Nagsimula na ito na mangyari pagdating ni Jesus. Papunta na tayo roon. Papunta roon ang kasaysayan ng kaligtasan. Hindi pa nga ganap ang katarungan. Marami pa rin katiwalian. Hindi pa rin nagkakaisa ang mga naniniwala sa Diyos. Pero dadating tayo roon. Panghawakan natin ang pangarap na yon at umasa tayo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay ang Annunciation kay San Jose. Sa ebanghelyo ni San Lucas, nakita natin ang pagbabalita ng anghel kay Maria at kung paano tinanggap ni Maria ang kanyang misyon sa pagdating ni Kristo. Sa ebanghelyo naman ni Mateo, na ating binasa ngayong araw, narinig natin ang pagbabalita ng anghel kay Jose. Namumblema si Jose kung ano ang gagawin niya sa kanyang kasintahang si Maria. Ito ay buntis. Hindi kanya ang bata sa tiyan ni Maria. Hindi naman niya masisisi si Maria kasi kilala niya si Maria na isang mabuting babae. Dahil sa ayaw niyang gumawa ng mali at ayaw naman niyang magbintang, ang kanyang pasya ay hiwalayan na lang si Maria ng tahimik. Pero dumating ang anghel at nagpahayag sa kanya sa panaginip. Pinaliwanag sa kanya na si Maria ay naglihi, hindi galing sa tao, kundi dahil sa Espiritu Santo. Kaya huwag siyang mag-alangan na tanggapin si Maria bilang asawa niya at ang bata bilang kanyang anak. Siya na ang magbibigay ng pangalan sa batang ito. Kasi ang tatay ang nagbibigay ng pangalan sa kanyang anak. Siya na ang ituturing na tatay ng bata. Ibinigay pa rin ang pangalan na itatawag niya sa bata, Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Ito ay nangyari upang matupad ang matagal ng hula ni Propeta Isaías, ng isang birhen ay manganganak at ang anak niya ay tatawaging Emmanuel, na nangangahulugan ang Diyos na sumasa atin. Noong mabalitaan ito ni Jose, agad niyang tinanggap si Maria. Ginalang niya ang ginawa ng Diyos kay Maria at tumayo siyang tagapagbantay, gabay, tagapagtaguyod ng sanggol na si Jesus at ng Birheng Maria. Dito natin makikita ang kadakilaan ni Jose. Nasa background lamang siya, pero napakahalaga ng kanyang papel. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magagampanan ni Maria ang kanyang pagiging ina at hindi magkakaroon ng identity si Jesus sa mata ng kanilang lipunan. Si Jesus ay naging kilala na anak ni David dahil kay Jose. Nakasama siya sa lahi ng mga Hudyo at sa lipi ni David dahil kay Jose.